Magandang araw sa inyo. Ako si Cynthia. Nangyari po ito, 1965. 19 years old pa lang ako noon at ang asawa ko naman po, si Fernan, ay 20 years old. Taga-Oriental Mindoro kaming dalawa ng asawa ko. Isang guro sa isang pampublikong paaralan po yung asawa ko noon sa may barangay namin. Isang taon pa lang siya noon sa may serbisyo nang sabihan siya ng principal niya na madedestino raw siya sa isang liblib na lugar sa may Northern Samar. Kailangan daw kasi doon ng guro. Kaya yung ibang paaralan po doon, nakiusap sila sa mga school division ng Oriental Mindoro. At dahil mahal ng asawa ko yung kanyang propesyon, pumayag po siya. Nang panahon nga na iyon, 3 buwan na po akong buntis sa panganay namin. 1 taon na pala kami mag-asawa na Fernan noon, kaya agad-agad, bumiyahe po kami papuntang Northern Samar. Nang makarating kami roon, sinalubong kami ng 2 lalaking guro. Naglakad kami ng ilang kilometro hanggang sa makarating kami sa isang bahay kubo. Yero ang bubong niyon at pawid po ang haligi. Ang sabi ni Sir Renato, doon daw nakitira ang dating guro na sa mga panahon na iyon nasa ibang bansa na. Kaya yun na lang daw ipapagamit sa amin. Malayo po sa kabihasnan ng bahay na iyon, kaya wala pong supply ng kuryente. Pero ayos lang naman po, kailangan magtiis. 1 taon lang naman daw kami doon. Babalik din naman daw kami ng Mindoro. At dahil palaging wala po sa bahay yung asawa ko, binigyan niya po ako ng isang maliit na kulay pulang tela. May asinang loob nun. Ang sabi niya, lagi ko raw ibulsa yun. Pangontra daw sa aswang. Laking Maynila ako kaya hindi po ako naniniwala sa mga ganoon. Taga Mindoro kasi ang nanay ko at nung minsan magbakasyon ako doon ko na nga po nakilala sa Fernan at nagkamabutihan. Nagtataka man, sinunod ko po ang sabi ng aking asawa at dahil naboboard ako nun sa bahay, naisipan kong maglakad-lakad muna hanggang sa matapat ako sa isang bahay di kalayuan po sa tinitirhan namin. Yari sa pawid ang bahay nila. Nasa labas ang isang may edad na babae. Tumingin siya sa akin. Binati rin ako. Binati ko rin siya pabalik. Ang bilin sa akin ng asawa ko, kapag daw may bumati sa akin, batiin ko rin daw pabalik. Lalo na kapag hindi ko raw kakilala. Baka raw kasi mausog ako kapag ganoon. Buntis ka, Ineng! Nagulat ako noon dahil paano niyang nalaman na buntis ako? Hindi pa naman halata ang tiyan ko noon. Lalo na may pagkatsabi po ako. Ang nasa isip ko na lang po noon, baka magaling lang siyang tumingin ng buntis. Opo. 4 na buwan na po akong buntis. Lumapit po siya sa akin. Pero nang medyo malapit na po siya, bigla po siyang huminto at napaatras. Tinignan niya ako ng masama panandalian pero bigla rin po itong nawala. Ewan ko kung guni-guni ko lang ba yun. Kasabay po nun, lumabas ang isang lalaki na sa tingin ko, asawa po ng babae. Sonia, pumasok ka na rito. Hindi yan kung kani-kanino ka nakikipag-usap. Nasaktan ako nun. Pakaramdam ko, ayaw ng lalaki na makipag-usap ako sa kanyang asawa. Nagpaalam na lang po ako sa kanila. Tapos nun, umuwi na rin po ako sa bahay. Medyo madilim na nung makauwi sa Fernan. Kinuwento ko naman sa kanya yung nakilala kong mag-asawa sa bahay di kalayuan sa amin. Binawalan naman niya ako na huwag lalapit sa kanila. Nagalit ako nun. Sinabi ko sa kanya na bakit naman niya ako babawalan. Wala na nga ako nakakausap sa bahay tapos ganun pa. Sa sinabi kong yun, napagtanto rin naman niya ang point ko. Ngunit ang bilin niya sa akin, ibulsa ko raw palagi ang telang yon. Nangako naman ako sa kanyang gagawin ko yon. Isang tanghali, nagluto ako ng sinigang na baboy. Naalala ko naman si Aling Sonia. Kumuha ko ng isang mangkok, tapos naglagay ako ng ulam doon. Dinala ko yon sa kanila. Tumawag po ako sa kanila. Ngunit imbis po si Aling Sonia, yung asawa po niya ang humarap sa akin. Inabot ko naman ang mangkok sa kanya. Nag-abala ka pa, Ineng.
Pasensya ka na kahapon na. Baka isipin mo ayaw kitang kausapin ng asawa ko. Payo ko lang, huwag mo na siyang masyadong lapitan. Nagpakilala siyang si Arnulfo. Pumasok siya nun matapos magpasalamat. Lumabas naman nun ng bahay si Aling Sonia. Tapos kinawayan po ako. Lumapit naman siya pero malayo pa rin po sa akin. Nagtanong siya ng mga bagay tungkol sa akin noon. Hanggang sa dumako ang tingin niya sa aking tiyan. Kita sa kanyang mata ang pagtitig sa aking tiyan. Hindi ako yung tipong babae na nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Dahil para sa akin, masama yun. Kaya hindi ko binigyan ng pansin ang pagtitig niya. Baka ganoon lang talaga siya tumingin. Maya-maya, nagpaalam na rin ako noon dahil kakain na pala sila. Hindi ko na sinabi yun sa aking asawa. Ang sinabi ko na lamang na natili ako buong araw sa bahay namin. Kinagabihan po nun, hindi ako makatulog. Maalinsangan ng paligid. Bumangon ako noon at laking pagtataka ko nang sinabi po sa akin ng asawa ko na, "Inaaswang ka." Huwag kang manakot ng ganyan kung ano-ano yung iniisip mo. Naligo ako nun. Ngunit habang naliligo ako, nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Hindi ko na lamang yun pinansin dahil baka insekto lang yun o di naman kaya hayop. Marami kasing puno sa likod ng bahay namin. Nang makalabas ako ng CR, nakita ko po si Fernan. Nagsasaboy ng asin sa labas ng bahay. May nilagay din siyang kung ano sa itaas ng puno. Buntot pagi raw yun. Kailangan yan para hindi ka malapitan ng aswang. Hinayaan ko na lang yung asawa ko sa ginagawa niya at nahiga na sa kama namin. Kinabukasan, bandang 1:00 ng hapon, nagulat ako dahil binisita po ako ni Aling Sonia. Nasa labas lamang siya ng bahay. Napapasok ko po siya pero tumatanggi siya. Ang ginawa ko, kumuha na lang po ako ng bangko para doon kami umupo sa may labas. Nagkwentuhan kami hanggang sa lumapit po siya sa akin. Sabay tinanong niya kung pwede raw ba niyang hawakan yung tiyan ko. Wala daw kasi siyang anak at natutuwa siya kapag may buntis. Pumayag naman ako. Dahan-dahan pong lumapit sa akin si Aling Sonia. Hahawakan niya na po yung medyo maumbok ko ng tiyan. Nang maya-maya, nagulat ako kasi, "Huwag mong hawakan yan!" Si Fernan, kararating na lang. Kaagad po na lumayo ang matanda sa akin. Lumapit naman sa akin yung asawa ko. Tapos pinaalis yung matanda. Naggalit ako nun kay Fernan. "Ano ka ba? Taktika yun ng aswang. Hahawakan kunyari yung tiyan mo pero balak na pala niyang kunin yung bata sa sinapupunan. Pwede ba, Fernan? Huwag kang nga nagbibintang ng ganyan. Wala ka namang pruweba na aswang yung matanda. Kung ako nga ay pumayag na lumipat dito para lang madistino ka sa trabaho mo, ikaw naman sana, pumayag ka rin sa mga magiging kaibigan ko. Nasaan yung pulang tela? Nasa bulsa mo ba?" "Wala. Kaya naman pala nakalapit sa'yo eh. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pinapayagan kita kung saan ka magpunta. Kung sino yung kinakausap mo pero ang sabi ko, huwag mong aalisin sa bulsa mo yung asin. Yung pulang tela. Maliwanag ba?" Isang umaga po nun, naging bisita ko muli si Aling Sonia. May dala siyang mangkok na ulam. Binaba niya po yun sa may lamesa sa labas ng bahay. Bale, nasa ibaba po kasi yung kusina namin. Tapos yung silid kung saan kami mismo natutulog, nasa mismong bahay po. Yung may paa at hagdan pa. Ganoon po yung style. Sana ma-imagine po ninyo. Sinabi ko na hintayin po niya ako, pero nagpaalam na rin po siyang aalis. Tinignan ko yung bigay niyang pagkain. Diniguan po yun. Nang maamoy ko yung napakabangong amoy, nag-crave talaga ako bigla sa dinuguan. Noon lang ako nakaamoy ng ganoon klaseng kabangon dinuguan. Bagong luto pa yon. Kaagad akong nagsandok ng kanin. Nagutom kasi talaga ako bigla. Nagtira naman ako para sa asawa ko.
Ang sarap talaga ng kain ko. Solve na solve ako. Busog na busog kami ng anak ko. Ngunit bandang hapon, ewan ko pero nakaramdam ako ng medyo pananakit ng tiyan. Nahiga na lamang ako sa kama ko noon. Pagdating ng asawa ko, sinabi ko na lang na kainin niya po yung ulam sa ibaba. Hindi na rin ako makatayo noon dahil ang sakit nga po ng tiyan ko. Ano ba nangyari sa'yo? Ano bang ginawa mo ngayong araw? Wala naman. Masakit lang talaga yung tiyan ko. Etong ulam, mukhang masarap tong dinuguan na to ah. Kanino galing to? Ikaw ba nagluto? Hindi. Galing yun kay Aling Sonia. Cynthia naman, ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na dapat nag-iingat ka? Kapag may pagkain na ibibigay sa'yo, dapat patakan mo ng kalamansi. Galit na galit talaga sa Fernan noon. Kapag daw may masamang nangyari sa anak namin, hindi daw niya ako mapapatawad. Ang sabi ni Fernan, papatakan daw niya ng kalamansi yun. At nagulat na nga lang ako nang biglang nagmura yung asawa ko. Sinasabi ko na nga ba eh! Mga aswang sila! Narinig ko ang mga yabag ng aking asawa papunta sa kwarto ko. Galit na galit siya na ipinakita sa akin ng mangkok kung saan nga nakalagay yung dinuguan. Tumagilid ako para makita yon at halos maduwal ako nang makita na nagbago po ang karne. Karne ng tao yon. May mga balat at balahibo at kukupa ng mga tao. Nakakadiri eh. Ang sabi ng asawa ko, mukhang hinaluan nyo ng isang sangkap na pwedeng makapagpasakit ng tiyan ko. Pagkasabi niya nun, humilab na naman ang tiyan ko. Sobrang sakit. Nagmamadali siyang lumabas at naghanap ng manggagamot. Ngunit ang sabi ng isang residente, malayo pa raw ang bahay ng manggagamot doon. Bigo siyang bumalik noon. Sa pagkakataon po na yun, tumutulo na rin po ang dugo sa hita ko. Kinakabahan at natatakot na ako noon. Baka makunan ako. Ang ginawa ng asawa ko, naghanap siya ng mga halaman na pwedeng makatulong sa akin. Pinakulo niya yun. Ipapainom niya raw sa akin. Matapos ang ilang minuto, nahanda niya na po ito. Ininom ko naman po ito kaagad. Kahit papaano, nawala po ang sakit ng tiyan. Nawala po ang dugo na umaagos mula po sa akin. Guminhawa na nga rin po yung pakiramdam ko. At sa tulong nun, nakatulog po ako. Nang magising po ako, wala po yung asawa ko sa tabi ko. Bumangon ako at hinanap siya. Lumabas po ako ng bahay namin at laking pagtataka ko nang sa bahay po nila Aling Sonia, may kumpul po ng mga tao. Nagpunta ako doon at nakita ko yung asawa ko na kumakatok sa pintuan. Kasama niya ang ilang kabarangay namin na may mga dala pong itak. Nang lumabas si Mang Arnulfo, tinanong ito ng asawa ko. Nandyan ba yung asawa mo? Nakunan ng asawa ko! Inaswang siya! Galit na galit nun yung asawa ko. Lumabas naman ang matandang babae. Kasabay po nun, may kinuha si Fernan sa bulsa. Mga piraso ng bawang. Sinaboy niya yun kay Aling Sonia na naging dahilan para malapnos ang kanyang balat. Nagalit ang matanda. Doon na unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging inosenteng matandang tao, nagkaroon siya ng makapal na balahibo. Yumuko ang matanda at parang magic na naging malaking aso. Umungol siya kasabay ng paglabas ng matatalas ng ngipin at pagpula ng mga mata. Nagtataasan din ang kanyang mga balahibo. Aswang nga matanda! Aswang nga! Ang dami pong mga nangyari, pero ang ending, nakagawa po ng paraan si Fernan para mahampas niya po ng buntot pagi yung aswang. Agad itong namilipit. Hindi na po nagdalawang isip ang mga tao. Pinag-aatake po nila ang napakalaking aso at di po nagtagal,
na numbalik po sa pagiging tao yung aswang. Naging matanda na po ito. Napakarami niya pong sugat. Galit na galit yung asawa ko. Kumuha siya ng gaas. Binuhusan niya po ang matanda at walang ano-ano. Binatuhan po na nag-aapoy na sulo. Nasunog po ang aswang at hindi nagtagal. Naging abo po ito. Samantala, sa mga sandali po na iyon, nawala sa isip namin si Mang Arnulfo. Nawala siya bigla sa eksena. Pinasok naman ng mga tao yung bahay ng mag-asawa at laking gulat nila nang napakaraming fetus doon sa loob. Napakasangsangan ng bahay nito. Ibig sabihin, marami talagang nabiktima yung mag-asawa. Sa galit po ng asawa ko, miski yung bahay po nila, sinunog din po nito. At nang matapos ang lahat na nangyari, umalis kaagad kami doon ng asawa ko sa lugar na yon at bumalik po ng Mindoro. Akala ko noon na iiwan niya na ako kasi ang lamig-lamig na po ng pakikitungo niya sa akin kahit todo ang suyo ko sa kanya. Ngunit dumating po yung araw na nalaman naming buntis na naman ako. At simula noon, bumalik po siya sa akin. Bumalik po ang dati niyang pakikitungo. At sa pagkakataon na yon, lahat talaga sinunod ko na. Sa ngayon po, masaya na po ako. Masaya na kami. 3 na po yung anak namin. Palagi akong humingi ng tawad sa panganay ko. Sorry anak, kasalanan ni Mami. Balang araw, babawi ako sa'yo. Pangako yan. Kaya kayo dyan, huwag kayo maging pasaway. Kapag sinabi na, bawal to, gawin nyo ito, para naman sa ikabubuti ninyo. Wala namang mawawala. Mas maganda nang nag-iingat kaysa magsisi sa huli.